Tulad ng inaasahan ng karamihan, syempre magbibigay ng reaksyon si Cuadro Alas It's My Boy. Bumagsak si Inoue. Syempre mag-iingay yan si Casimero mga tol. Basahin natin ang kanyang mga reaksyon. Turtle, pinagtatawanan ka ngayon ng mga Filipino fans. Akalain mo, tupi ka sa pili mo na nakalaban. Yan ba ang monster? Sabihin mo Turtle, mahina ka. Sabi pa ni Casimero, Inoue, kung ako makatama sa iyo ng ganyan, puputulin ko talaga liig mo. Sabi pa niya rito, idol nyo bulagta sa pili niya kalaban, Turtle. Nakita mo kung ang hook ko ang makatama, baon sa utak ang dalawang mata. Grabe naman yon, babaon daw ang mata ni Inoue sa utak niya. Sabi pa rito mga tol, the monster bumagsak, haha, sabi nila malakas ka daw. Ba't bumagsak ka sa mga walang pangalan na boksingero? Ito na nga ang sinasabi ko mga tol, mag-iingay si Casimero at kakantyawan si Inoue. Dahil sa pagbagsak niya mula sa kamao ni Cardenas. Hindi knockout puncher si Cardenas pero natimingan niya si Inoue ng left hook. Hindi na outbalance si Inoue dito, talagang naramdaman niya yung suntok. Pero sinabi naman ni Inoue nakarecover siya kaagad. Nag-ingat na siya at ayaw na niyang matamaan ng ganong suntok. Samantala, sinabi naman ni Ramon Cardenas sa interview kanina, hindi daw masakit ang suntok ni Inoue kung paisa-isa ang suntok lang. Hindi katulad sa mga knockout puncher talaga, kapag dumapo ang kamao sa muka, siguradong babagsak at pwedeng matulog. Itong power ni Inoue hindi raw ganong kalakas, hindi masakit. Nagkataon lang daw kasi na maraming suntok itong si Inoue, sunod-sunod. Kapag tumama raw ang sunod-sunod na suntok ni Inoue, dito na raw maramdaman ni Cardenas. Kung makikita sa video yung pagbagsak ni Cardenas sa round 7, tatlong right hand ata ang pinatama ni Inoue doon sunod-sunod, 3 o 4. Iisang kamay lang ang ginamit ni Inoue doon, yung pagbagsak ni Cardenas, sunod-sunod. Ayon naman kay Timothy Bradley, binalaan na niya agad si Inoue. Kung babalakin raw ni Inoue na umakyat sa 126 pounds, panibagong leon na naman ang nag-aantay sa kanya. Katulad na lang ni Rafael Espinosa, mahaba ang galamay, masipag bumitaw ng suntok at may power. May body shot din si Rafael Espinosa. Nakitaan na raw si Inoue ng kahinaan, na hindi siya ganong katigas na boksingero. Kasi maliit daw itong si Inoue mga tol, galing sa mababang dibisyon at ngayon aakyat sa mataas na dibisyon. Kaya kung mapalaban si Inoue sa mga elite fighter na may power, may kalalagyan si Inoue. Ito ang babala ni Timothy Bradley. Kailangan daw i-improve ni Inoue ang kanyang panga dahil hindi na biro ang mga kalaban niyang leon sa 126 pounds. May nakatakdang laban pa si Inoue kay Murodjon Akhmadaliev sa September. Mahirapan lang siguro si Inoue na maghabol dyan kay Akhmadaliev. Ang totoong magpapahirap kay Inoue talaga, si Junto Nakatani at itong si Rafael Espinosa. Si Junto Nakatani aakyat na rin sa super bantamweight. Mahaba si Nakatani, may lakas. Binabalak din ng Top Rank na maglaban sa inaharap itong si Junto Nakatani at Rafael Espinosa. Kasi si Junto Nakatani mga tol, pwede yan umakyat hanggang lightweight division dahil napakatangkad po niyan. Sinasabi nga ng mga fans kung si Casimero ang makatama ng hook, bubulagta raw itong si Inoue. Wala naman duda mga tol na may lakas si Casimero. Ang problema nga lang, mahirap hanapan ng kalaban. Kasi sa ngayon wala po siyang promoter. Kaya sayang at hindi natin nakita si Casimero kontra Inoue.